Sa aking palagay, ang tatlong iyon ay nakagat ng mga rage bug. Pero, dapat sila ay nasa pangangalaga ng Great Library. Paano kaya nila malulusutan ito? Sabi ni Surin. Surin, sandali. Hindi ko na kaya pang tumakbo, sobra ang sakit na aking nararamdaman ng dahil sa aking binti, sabi ni Yigang. Anong sinabi mo? Maabutan nila tayo kung hindi tayo magmamadaling tumakbo, sabi muli ni Surin. Nasaktan ang aking binti habang ako ay nakikipaglaban sa kanila. Kapag nagpatuloy pa ako sa aking pagtakbo, maaaring hindi ko na ito may galaw pa, sagot ni Yigang. Ano ba yan? Paano mo nagawang tumakbo hanggang dito ng ganyan ang iyong binti? Sabi muli ni Surin. Tumigil na tayo dito, sabi muli ni Yigang. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ang pakikipaglaban sa tatlong tao na nakagat ng rage bug ay talagang imposible, sabi muli ni Surin. Kung ganoon, kailangan nating humanap ng paraan upang ito ay maging posible, sagot ni Yigang. Kayong dalawa, sigaw ni John Mayong, ayan na, narito na sila. Ano nang gagawin natin? Nag-aalalang sabi ni Surin. Hoy, Yigang Bek, ang lakas ng loob mong akitin si Lee Surin. Kapag hindi ka lumayo sa kanya pagkatapos kong bumilang ng 3, papatayin kita, sigaw ni John Mayong. Anong klaseng kalokohan yan, sabi ni Surin, ginagawa din bang bobo ng rage bug ang mga tao, sabi naman ni Yigang. Habang nagbibilang si John Mayong hanggang 3, naisip naman ni Yigang na patayin na nga kaya niya ang 3 ito. Ngunit, nag-aalala naman siya para kay Surin, ayon kasi kay Yigang, si Surin ay parang isang tipo ng tao na hindi kayang pumatay ng kaibigan. Wala ka bang magagawa, maglabas ng apoy o kahit anuman lang, tanong ni Yigang kay Surin. Paano ang isang tao ay kayang gawin ang ganyan, sagot ni Surin. Maaari ka bang gumawa ng isang malaking ingay, o kaya naman ay lumikha ka ng liwanag, tanong muli ni Yigang. Kaya ko naman, ngunit, hindi ako makakagalaw sa sandaling subukan kong gawin iyon, sagot ni Surin. Sige, nasisiguro ko na makikita ng mga tao ang liwanag at lalapit sila dito para tumulong dahil malapit lamang tayo sa Great Library. Pipigilan ko muna sila pansamantala, sabi ni Yigang. 2, patuloy na pagbibilang ni John Mayong, walang hanggang natitirang bahagi ng mundo, ang sitwasyon sa kamay ay mahirap pamahalaan. Sa makatuwid, madaliin at mahigpit na isagawa ang utos na ito, sabi ni Surin at agad na may lumabas na liwanag na nagmula sa kanyang kamay. Ang liwanag na ginawa ni Surin ay nagliwanag sa kalangitan at ito ay nagsisilbing hudyat upang makahingi ng tulong sa mga tao. Narinig ko na ikaw ay bihasa sa paghawak ng espada. Ngunit, ikaw din pala ay magaling din sa paggawa ng sorcery. Kung hindi ko papansinin ang katotohanan na ikaw ay isang iyaking bata, iisipin ko na ikaw ay mas higit sa kanilang lahat, sabi muli ni Yigang kay Surin. 3, ang lakas ng loob ninyo, bakit ayaw ninyong maghiwalay, sabi muli ni John Mayong at ang 3 ay sumugod na kina Yigang at Surin. Nilabanan ni Yigang sina Yaksu-chan at Myung-jiel nang magkasabay gamit lamang ang kanyang espada. Malaki na talaga ang iyong ipinagbago, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Ayon kay Yigang, ang kanyang lakas ay medyo mahina na at 2 pa lamang ang kanyang nalalabanan. Ang lakas ng loob mong saktan si Yaksu-chan, humanda ka sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya, sabi ni John Mayong kay Yigang at agad na sinugod nito si Yigang. Lilinlangin sana ni John Mayong si Yigang gamit ang kanang kamay nito. Ngunit, agad na nabasa ni Yigang na ito ay isang panlilinlang at sa halip, ang totoong gagamitin ni John Mayong ay ang kaliwang kamay nito. Ngunit, ayon kay Yigang, huli na para masangga ito ng kanyang espada. Ngunit, sa kasamaang palad, biglang nakaramdam ng sakit sa binti si Yigang. Kapag sobra na ang sakit, dumarating ang sandali na nakakalimutan mo ang sakit at ang iyong isip ay magliliwanag. Kung titigil ka,
ikaw ay babagsak, kaya naman, gumalaw ka at ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Sa halip na gamitin ang espada, ginamit ni Yigang ang kanyang ulo bilang pag-atake kay Jun Mayong at pagkatapos, si Jun Mayong ay tumalsik palayo. Sa aking palagay, 15 minuto na ang lumipas. Siguradong darating na dito ang mga tao, sabi ni Yigang, nagkakamali ka, 5 minuto pa lamang ang nakakalipas, sagot ng matandang lalaki, 5 minuto pa lamang, hindi maaari, sabi muli ni Yigang. Kaya naman, ilabas mo na ang iyong espada at sa halip ay gamitin mo na ito, wala nang iba pang paraan, sabi muli ng matandang lalaki kay Yigang, hindi akalain ni Yigang na dadanak ng dugo sa Chongrim nang dahil sa kanya, hindi kasi niya naisip na mangyayari ang mga ganitong pangyayari. Ikaw ay nagtataglay ng isang malawak na kaisipan, kahit ikaw ay nasa gitna ng mapanganib na sitwasyon, ayaw mo pa ding damanak ng dugo. Pinahahalagahan ko ang iyong awa, sabi ng isang lalaki na biglang lumapit at humawak sa balikat ni Yigang. Ito ay si Du Xian, isang alagad na nasa unang antas ng Chongrim Snowflake Hermit Palace Future Pavilion Master. Sobra namang nagulat si Yigang dahil hindi man lamang niya naramdaman ang presensya nito habang papalapit ito sa kanya. Du Xian, salamat at dumating ka, maliligtas na kami, sabi ni Surin kay Du Xian. Sandali Surin, huwag kang gumalaw, mawawala ang liwanag, sabi naman ni Yigang kay Surin. Bukod kay Du Xian, may isa pa ding dumating at ito ay si Dukang isa ding alagad na nasa unang antas ng Chongrim Blue Flower Palace Jijum Pavilion Master. Ayon kay Yigang, narinig na niya dati ang tungkol kay Dukang. Ito ang sumira ng sekta ng Demonic Alliance, ikaw ba si Yigang Bek? Narinig ko na hindi mo nagagamit ang iyong panloob na enerhiya. Kung ganoon, natalo mo ang mga batang ito na ganyan lamang ang iyong katawan, tanong ni Dukang. Tama po kayo, sagot ni Yigang, dumaan ka sa Blue Flower Palace kapag bumalik ka sa Chongrim. Nais kong ikaw ay turuan, sabi muli ni Dukang kay Yigang. Kapatid, siya ay nasaktan, sabi ni Du Xian kay Dukang. Nakipaglaban ka ng ganyan ang iyong binti, mayroon ka talagang determinasyon, sabi muli ni Dukang. Surin, Yigang, ayos lamang ba kayo? Biglang pagdating naman ni Yu Jungshin at ito ay sobrang nag-aalala para kina Surin at Yigang. Patawarin ninyo ako, ang lahat ng ito ay aking kasalanan, sabi muli ni Yu Jungshin. Nasisiguro ko namang magiging maayos na ito oras na malagyan ng gamot, sagot ni Yigang. Ano kayang nangyari sa mga batang ito? Siguro naman ay ayos lamang sila, sabi muli ni Yu Jungshin. Napapagod na ako, sabi ni Yigang, sa tingin ko, lahat ng ito ay maayos na nalutas. Maraming salamat sa iyo Yigang, sabi naman ni Surin kay Yigang. Gayunpaman, hindi ako marunong gumamit ng sorcery kagaya mo. Kaya naman, patas lamang tayong dalawa, sagot ni Yigang. At dahil parehas akong magaling sa paggamit ng espada at sa sorcery. Hindi na ako tutungo, hindi na ako iiyak kailanman, masayang sabi muli ni Surin. Kinabukasan, sa Balance Pavilion ng Chongrim, kasama ni Yigang at Surin ang ilan sa matataas na alagad ng Chongrim. Bilang parusa, si Surin ay pinaiskwat habang may nakapatong na bagay sa kanyang magkabilang kamao habang umiiyak. Surin, bakit ka umiiyak? Di ba't sinabi mo sa akin na hindi ka na kailanman iiyak? Sabi ni Yigang. Tahimik, sabi ng isang lalaki na nakabantay sa tabi ni Surin. Pinarusahan siya ng dahil lang sa hindi niya alam na may mga rage bug na dumapo sa kanya. Mali naman yatang gawin ito sa kanya, sabi ni Yigang. Ito ay dapat na alam ng isang alagad ng Duty Flower. Dapat ay nalaman agad niya na may dumapo sa kanyang rage bugs bago pa man siya lumabas ng Great Library. Ang pag-iwan sa iyo ay pagtalikod din sa kanyang mga tungkulin, paliwanag ng matandang lalaki. Basag ang buto ng kanyang binti, ganito ba ang pakikitungo ng Chongrim sa kanilang mga bisita?
Siya ay medyo marupok na, ito ay magiging mapanganib para sa kanya, galit na sabi ni Ji Pyong. Hindi ko akalain na magagalit ng ganito si Master Nung Ji Pyong, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Karapat-dapat siyang maging isang huwaran, ganyan dapat ang isang magaling na tauhan, sagot ng matandang lalaki. Patawad Swordsman Nung Ji Pyong, humihingi ako ng paumanhin. Mananagot kami sa mga nangyaring ito, sabi ng Chongrim Master. Master Nung Ji Pyong, ayos lamang naman ako, huwag mo na akong alalahanin, sabi ni Yigang kay Ji Pyong. Patawad kung ganoon ang aking naging emosyon, sagot ni Ji Pyong. Doyong, dalhin mo na dito, sabi ng Chongrim Master kay Doyong. Si Doyong ay isang alagad na nasa unang antas ng Herb Flower Hall Master. Ang Herb Flower Hall ay nangangalaga sa mga gamot sa Chongrim. Ano po ang inyong tinutukoy Chongrim Master? Sagot ni Doyong, ang Red 40 Root na natagpuan natin noong nakaraan, sabi muli ng Chongrim Master. Pasensya na po Chongrim Master, pero, nais sana iyong kuhanin ng sekta ng Wudang, sagot ni Doyong. Hahaha, sa aking palagay, maiintindihan naman siguro nila kung maantala ito sandali, sabi muli ng Chongrim Master. Mayroon siyang malaking kapangyarihan, kinokontrol niya ang mga halamang naghihimala. Sila kasi ang humahawak ng mga ito, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Ano namang ibig mong sabihin? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Master, kung ito ay ating ipagpapaliban muna sa ngayon, kakailanganin nating magbayad sa kanila ng maltang 1,000 pilak na niyang, sabi naman ni Do GM, isang alagad na nasa unang antas ng Chongrim Boundary Pavilion. Hindi tayo dapat mabibitin sa pera, sabi naman ni Doyong. Bibigyan kita ng ilang Red 40 Root, kuhanin mo ito at sa susunod na lamang ulit kita bibigyan, sabi ng Chongrim Master kay Yigang. Sige po, maraming salamat, sagot ni Yigang, hindi maaari, sabi ng isang lalaking biglang dumating. Ito ay si Do Gayon, ang Medicinal Pavilion Master ng Chongrim. Taga Chongrim pala siya ang taong nagligtas sa maraming tao gamit ang kanyang gintong karayom. Siya ang tinaguriang Golden Needle Physician, gulat na sabi ni Yigang pagkatapos nitong makita si Do Gayon. Kung ganoon, nakikilala mo siya, si Do Gayon ang Medicinal Pavilion Master ng Chongrim. Ngunit, siya ay pumupunta paminsan-minsan sa Jiangho. Tinawagan ko siya para tingnan ka, sabi ng Chongrim Master kay Yigang. Ganun po ba? Maraming salamat po, sabi ni Yigang, kakaiba ang iyong katawan. Ikaw ay ipinanganak na may talento ng isang henyo. Ngunit, ang iyong katawan ay hindi maaaring kumilos bilang isang sisidlan para sa iyong talento. Napakamalas mo naman, sabi ni Do Gayon kay Yigang at hinawakan nito ang palso ni Yigang. Gayunpaman, bakit mo sinasabi na hindi niya dapat kunin ang Red 40 Root? Tanong ng Chongrim Master kay Do Gayon. Totoo naman na magaling ang Red 40 Root sa taong may Taiyin Chi blockage. Gayunpaman, ang Red 40 Root ay may katangian ng araw, hindi katulad ng karaniwang 40 Root. Ito ay maaaring maging lason para kay Yigang, sagot ni Do Gayon. Tama, sabi ni Do Jium, kung ganoon, bakit hindi na lamang natin ito ipadala sa pinuno ng angkan ng Baek bilang isang regalo, sabi naman ni Doyong. Balita ko, mayroon itong malalang sakit, sabi muli ni Do Gayon. Ang ibang alagad naman ay nakaramdam ng hiya nang dahil sa sinabi ni Do Gayon habang si Yigang naman ay nagulat sa sinabi nito. Sige, ganyan na lamang ang gawin natin, sagot ng Chongrim Master. Sa sandaling kalmado na ang mga bagay dito, bibisitahin ko ang pinuno ng angkan ng Baek, sabi ni Do Gayon kay Yigang. Talaga ba? Sabi naman ni Yigang. Oo. Ito ang kabayaran ko sa awa na ipinakita mo kay Suchan, sabi muli ni Do Gayon. Buti na lang pala at hindi ka gumamit ng espada, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Tama ka. Kung nagkataon, hindi ko makukuha ang lahat ng ito,
Sagot ni Higang.